Tumayo na po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay nako niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinukupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamanas sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay, at hindi mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan, ang batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan, na may pasalamat, siya ay purihin na mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hiram, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kaniyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa.
Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyo yung magkakapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Lahat tayo naka-experience ng conflict. Hindi ba? May tao kang hindi kasundo, may nakasamaan ka ng loob, may nakatampuhan ka. Lahat tayo nakaranas ng conflict in one way or another. Kaya maganda rin sa ating ebanghelyo, tinuturuan tayo ni Jesus how to handle conflicts. Kasi conflict naman, nangyayari yan sa buhay natin. Sa buhay mag-asawa, nagtatalo kayo, minsan mag-aaway, minsan buhay magkakapatid, magkakaibigan, nangyayari na merong pagtatalo. May conflict na nangyayari. Kaya maganda rin sa ating ebanghelyo, how do we handle conflicts according to Jesus? Ang sabi ho ni Jesus, kung may nagkasala sa iyo, ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Ang nangyayari ho kasi ngayon, ginagawa natin bilang mga Kristiyano, pag meron kang kasamaan ng loob, ano ginagawa? Kinakausap ba? O nagpaparinigan sa Facebook? Nagpapatamaan sa Twitter? Tapos, kapag kinausap ka, ako ba yung pinost mo? Sabi mo, di ikaw. Todo tanggi ka naman, pero alam mo siya yon. How do we handle this kind of conflicts? Sabi ni Jesus, kausapin ng sarilinan. Kaya kung meron kang tao na hindi nakakasundo, o meron kayong pag-aalitan, hindi mo pupuntahan para sugurin. Yun naman, no? Nakapuntahan mo, sugurin mo. Pupuntahan mo para kausapin. Na ang pag-uusap ninyo ay nandyan para ang inyong ugnayan ay maiayos. Hindi susugurin mo, may sinasabi ka sa akin, may sinichismis ka sa akin, may nabalitaan ako . Hindi ho ganun. Pwede natin gawin, pag meron tayong hindi taong kasundo, pwede mo lapitan yung taong yon, sabihin, may narinig ako . Pwede ba tayong mag-usap? Nakita niyo yung pagkakaiba? Pwede ba tayong mag-usap? Kasi ito yung nabalitaan ko . Anong masasabi mo? Diba? Pag ganyan yung tono, mas makikinig ka, mag-uusap talaga kayo. Kumpara sa bungad pa lang, may nababalitaan ako nakagaganong ka pa. Ang pag-uusap sana ay nariyan para ang ugnayan ay maiayos. Ikaw naman, ikaw yung nakagawa ng masama, pag kinausap ka, huwag ka naman masyadong defensive. Minsan din naman, pag tayo ang kinokorek, ayaw nating tanggapin yung pagpapaalala sa atin. Minamasama pa natin yung feedback na tatanggap natin. Maganda rin makita, kasama ng paglago natin bilang Kristiyano, ay handa tayo makinig sa sasabihin ng kapwa natin. Lalo na kung alam natin na may concern talaga yung taong yun sa iyo. Kasi ang nais naman yan, ang taong may concern talaga sa iyo at nagmamalasakit sa iyo, ay hindi ka mapasama. Nais ka niyang dalhin sa kabutihan. Kaya feedbacks are there also for us to grow. Kasi hindi naman lahat ng bagay napapansin natin. May kaibigan na magsasabi sa iyo, uy, may muta ka. Nasabihin mo, huwag kang manira. Hindi ikaw bahala dyan, maglakad ka kahit saan. Good morning ka ng good morning. May muta ka rito. Ang
Ang isang tao na totoong kaibigan sa iyo, kaya niyang sabihin at palaalahanan ka sa tama mong gagawin. At tanggapin din natin yung feedback. Huwag nating masamain o huwag nating personalin yung mga reminders at feedbacks na sinasabi sa atin ng mga nagmamalasakit sa atin. Dahil lang gusto lang din naman nila na lumago tayo sa kabutihan. There's a way of approaching people, hindi nagpaparinigan sa Facebook. Pero, tayo din, pag tayo ay pinapalalahanan, tanggapin natin yung paalala sa atin. Huwag nating awayin yung nagpapaalala sa atin. May alala ko, may isang tao nagpaalala sa kaibigan niya. Ano ginawa sa kaibigan niya? Inaway! Dahil sa pagpapaalala sa kanya ng kanyang kaibigan. Sana tayo bilang Kristiyano din, handa tayo makinig sa feedback at reminders ng kapwa natin para tayo ay lumago. Alam ko hindi madali, umpisa pa lang eh. Sinasabi lang ni Jesus na kausapin mo na sarilinan, alam natin na hindi ito madali. At sa mga aral at turo naman ni Jesus, walang madali doon. Nung sinabi ba ni Jesus, mahalin mo ang iyong kaaway? Madali ba yon? Alam natin, hindi eh. Pero kahit hindi madali, kahit challenging ang mga aral at turo sa atin ni Jesus, alam natin na pag niyakap natin yung challenge na ito ni Jesus sa atin, dito tayo lalago. Dito tayo lalago sa kabutihan. Dito tayo lalago sa ating pamumuhay na bilang banal. Yes, Jesus' teachings can be challenging, but He wants us to grow. Nais ng mahal na pong Jesus Nazareno na lumago tayo bilang tao. Kaya minsan, challenging, mahirap. Hindi madali. Pero maganda rin na yakapin ang aral at turo niya para sa paglago natin. Sabi niya sa akin, Father, hindi pa ako readyng kausapin siya ngayon. Okay lang yun. Hindi ko naman sinasabing puntahan mo ngayon eh. Paghanda ka na. Pag kumalma ka na, saka mo siya kausapin. Paghanda ka na. Naalala ko, may kwento ng isang kaibigan. Meron siyang kaibigan na nakatampuhan niya. At gusto niyang magkaayos sila. Dahil sa kaba niya, baka hindi maayos yung tanggapin yung sasabihin niya, o baka parehas silang maging hindi bukas sa pag-uusap nila. Alam niyo yung ginawa niya bago kausapin yung kaibigan niya? Habang papunta siya sa pagkikitaan nila ng kaibigan niya, habang nasa biyahe siya, ang ginagawa niya, nagdadasal siya. Nagdadasal siya, tumihingi siya ng gabay sa Espiritu Santo na gabayan siya sa kanilang pag-uusap at ang kanilang pagsasamahan bilang kaibigan ay maiayos nila. Minsan, ganun din pwede natin gawin bilang Kristiyano. Pagdasal natin yung tao na nakasamaan natin ng loob. Pagdasal din natin na tayo din bilang Kristiyano na naisiunat ang ating kamay sa kapwa natin, hindi harangan ang kapwa natin. Ay gabayan tayo ng Espiritu ng Diyos para gawin yon. Ang ending, pagkatapos niyang magdasal at nakapag-usap sila ng kaibigan niya, naging maayos ang kanilang usapan. Na hindi mainit yung pag-uusap nila. Kalmado sila pareho, handang makinig at magpakumbaba sa bawat isa, at naayos nila ang kanilang pagkakaibigan. Maganda rin matutunan natin yon bilang Kristiyano, na kasama sa ating pamumuhay lagi ang pagdadasal. Pangalawa kung sinabi ni Jesus, pag hindi nakinig sa iyo, magsama ka ng 2 o 3. Hindi para kuyugin. Minsan pag may kaibigan ka, halika, samahan mo ako, puntahan natin to. Ikaw naman, tara, rest back. Hindi ho ganon.
Pag ikaw ang sinabihan, tara samahan mo ako, kausapin natin to, hindi para awayin o kapagkampihan. Pero kung ikaw yung sinabihan na sumama ka, ang gagawin mo, ikaw ay tagapagdaloy para sila'y magkaayos. Ikaw yung taga-awat. Ikaw yung magdadala sa kanila sa pagkakasundo. Hindi yung may kakampihan ka at ikaw pa yung susigunda. Hindi ikaw yung gagatong. Ikaw yung magdadala sa kanila sa pag-aayos. Sabi ho ni Jesus sa Beatitudes niya, pag yun ang gagawin mo, na ikaw magdadala sa pag-aayos ng dalawang tao, ang sabi ni Jesus, blessed are the peacemakers, you will be called children of God. Anak ng Diyos, children of God, ang tao na nagdadala ng pag-aayos sa kapwa niya. At sabi ng pangatlo, ipanalangin at dalhin sa simbahan. Tayo ho bilang Kristiyano, di ba, pinagdadasal din natin yung tao na nakakasamaan natin ng loob. At yun din yung gawin natin. Pagdasal natin yung tao na nakakasamaan ng loob natin. Ipanalangin natin siya sa Diyos. Minsan may mga tao na nakasakit sa atin, ipanalangin natin siya sa Diyos. Itaas natin siya sa Diyos. Kaya di ba ang simbahan din, pag may mga tao na nananakit sa Diyos, nilalapastanganan at binabastos ang pangalan ng Diyos, anong ginagawa natin bilang Kristiyano? Sisiraan din ba natin at aawayin? Ang gagawin natin, pagdadasal natin siya. Si Jesus na ang bahala sa kanya. Hindi ba? Tayo naman sa atin, likas sa atin ang itinataas ang lahat sa Diyos eh. Handa nating isuko ang lahat sa Diyos. Kahit ang mga taong hindi natin kasundo, kaya nating ipagdasal sa Diyos. Maganda po no, bilang Kristiyano, ang ating ebanghelyo nagdadala sa atin sa paghilom ng mga sugat. Oo, ang mga ugnayan, minsan ng mga masasakit na salita o away, nagdudulot sa atin ng mga sugat. Pero sa dulot ng kapangyarihan ng Diyos, kung handa tayo makipag-usap at magpakumbaba sa bawat isa, ang mga sugat ay pwede maghilom. At ito po yung magandang panalangin din natin, na may mga tao, tayo din marahil ay nasugatan sa mga conflicts na naranasan natin. Pero asamin din natin na sa kabila ng mga conflicts, mga sugat na natamo at naranasan, ito ay maghilom sa pamamagitan ng pagpapatawad at pag-akay sa isa't isa. Sabi nga ho, hurt people hurt. Ang mga taong nasaktan, nananakit ho ng iba. Pero sa kabilang dako, healed people heal. Ang taong nahilom sa mga sugat ay nagdadala din ng paghilom sa kapwa niya. Kaya magandang paalala sa atin at imbitasyon bilang Kristiyano na magdala din tayo ng paghilom sa kapwa natin, sa ating pag-uugnayan. At sana, yung mga conflicts na naranasan natin, yes, they happen. Pero sana ang mga conflicts na naranasan natin ay maghilom. Si Jesus pinapakita sa atin, how do we deal with conflicts and how conflicts will help us heal. Magdala tayo ng paghilom sa bawat isa. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad ang ating Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Ipanalangin natin sa Amang Mahabagin na ganito rin ang magiging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa, ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang Santo Papa, ay pagkalooban mo ng pusong kumakalinga sa mga makasalanan, nang sa gayoy, masalamin sa kanila ang mapagpapatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga hukom, mga kawal, mga pulis, at mga bantay sa mga piitan ay maging tapat sa pagganap ng kanilang tungkulin sa batas. Igalang nawa nila ang dignidad ng bawat tao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang makasalanan at mga naliligaw na landas ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at makatanggap ng pagkalinga mula sa kanilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway, yakapin mo, O Diyos naming Ama, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin, panatagin mo ang aming mga kalooban, at hilumin ang mga sugat ng aming puso. Hinihiling namin ito sa iyo, na nabubuhay at nagahari, kasama ni Jesucristong anak mo. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming mayaalay. At nawa magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal, na niloob mong magtipon ay magkapisan upang magsalo at sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso. Walang maililihim sa'yo aking gawa. Di ko pa binabanggit, iyon na itong batid. Sa'yo anumang isip ko'y di lingid. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. San ako paroroon upang matakasan ka? Akyatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Ako may makalipad sa dulong dagat mapadpad. Dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Sa sinapupunan
punan pa lamang ng aking ina, ako'y iyong nakita na dahil ika'y likha. Haba ng aking buhay, batid mong tatagal. Kahanga-hangang dapat kang itanghal. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa'kin, di ko maabot karunungan mong angkin. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa'kin, di ko maabot karunungan mong angkin. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katuganan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.